Ay, si Sarla! Ay, Sarla! Hello! Bye! Ay, Sarla. Transport. Ito yung Jonas, Mamas. Harap sa likod mo. Ay, sabi ko dito. Lipe! Ito ang hindi nila kaya na pag si BP Sara pupunta sa ibang lugar, dinudumog po talaga ng tao. Ang dami po talagang nagmamahal. Ito po yung kinakaingitan ng mga kalaban niya. Dahil napakalakas po ng karisma ni Vice Presidente Sara Duterte. Kahit sa ang sulok sa Pilipinas pumunta yan, kahit sa ibang bansa, dinudumog po talaga ng mga nagmamahal sa kanya. Napakarami po talagang nagmamahal kay BP Sara Duterte. Dahil alam po nila kasi BP Sara Duterte lang ang pag-asa ng bansa natin. Sana maging susunod siya na Pangulo. At sigurado po yan sa pagdating ng 2028 presidential election, kapag tumakbo po si BP Sara Duterte, sigurado pong panalo dyan. Sigurado po talagang panalo dyan. Kaya yan mga kalaban niya, inggit na inggit sa kanya. Pilit siyang sinisiraan, dinadown, kung ano-ano pong mga sinasabi laban sa kanya para lang masira si BP Sara Duterte sa taong bayan. Pero ang taong bayan po hindi nagpapatinag, lalong nagmamahal kay BP Sara Duterte. Lalo po dumadami ang mga sumusuporta kay BP Sara Duterte. Ito po talagang hindi nila kaya ito. Lalo na kay President Bongbong Marcos. Wala, napakalayo po. Napakalayo. Yan sila ni Risa Hontiveros. Ano-ano sinasabi dyan sa Facebook, yung mga kalaban ni BP Sara Duterte. Inggit na inggit yan sila. Dahil nakikita nila si BP Sara Duterte kahit saang sulok yan sa Pilipinas pumunta, talagang dinudumog ng napakaraming tao. Dinudumog po talaga ng mga nagmamahal sa kanya. Sobrang dami po ang nagmamahal kay BP Sara Duterte. Lalong-lalo na sinisiraan nila, mas lalo pang dumami ang mga nagmamahal sa kanya. Yan po ang hindi kaya ng mga kalaban. Itong mga ganito, translation ito ng Santo Niño sa Cebu. Pero kita nyo ang mga tao na nagdidibuto ng Santo Niño, si BP Sara Duterte po, dinudumog nila nung nakita nila. Grabe. Makikita nyo ba ito kay BBM? Hindi. Makikita nyo ba ito kay Hontiveros? Hindi. Makikita nyo ba ito kay Dilima? Hindi. Makikita nyo ba ito kay Trillanes? Hindi. Kay Jokno, lalong hindi. Hindi mo makikita ito sa kanila na kapag sila ay naglalakad sa kali o pumunta sa mga lugar, wala pong dumudumog sa kanila. Binubu pa nga sila. Binubu pa nga. Diba? Alala nyo mga sinulog ba yun sa Cebu na pumunta sila Risa Hontiveros? Bino. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Yan po talagang kinainggitan nila si BP Sara Duterte. Napakalakas ng karisma sa taong bayan. Sinisiraan nila, lalong minahal ng taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara Duterte. At isa na po ako dyan. Talagang hangang-hanga ako dito kay BP Sara Duterte. Kahit anong paninira sa kanya, laban lang, tumatayo. Talagang tumatayo, matatag si BP Sara Duterte. Humaharap sa hamon ng buhay. Yan ang tunay na leader. Babaeng tao pero makikita nyo po ang tunay na pagka-leader niya. Tunay po talaga. Kaya pag magkaroon ng problema ang bansa, pag siya nagiging Pangulo, wala po yan. Kayang-kaya po niya dahil sanay na po siya sa mga ganyan. Kayang-kaya niyang harapin kung ano man ang mga problema darating sa bansa natin. Kaya ni BP yan, maniwala kayo. Kapag siya nagiging Pangulo, sigurado po uunlad ang bansa natin. Maging maayos ang bansang Pilipinas. Sigurado po yan.